Naniniwala raw si Magdalo Representative Gary Alejano na may sapat na basihan para gumulong ang inihain niyang impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte. Idadaan daw sa legal na proseso ang kanilang pagtutol sa pamamalakad ng Pangulo. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, sa unang araw ng Lenten break ng Kongreso, itinaon ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano ang paghahain ng kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte. Inihain niya ito sa Office of the Secretary General ng Kamara. Halos 9 na buwan pa lang na nakaupo si Pangulong Duterte. 5 ang grounds for impeachment na tinukoy sa 16 na pahinang reklamo. Ang culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust at other high crimes. Pangunahing krimen binanggit ni Alejano ang extrajudicial killings kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga, kasama ang mga pinatay raw ng Davao Death Squad ng alkalde pa si Duterte sa Davao City. Mabigat din daw ang pagkakaroon ng Pangulo ng 2.2 billion pesos sa kanyang bank accounts at mga ari-ariang di raw idineklara ng Pangulo sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Pati na raw ang pagkakaroon nito ng mahigit 11,000 ghost employees noong mayor pa sa Davao. Hindi pa kasama sa impeachment complaint ang posibleng paglabag ng Pangulo sa konstitusyon sa pagkakaroon umano nito ng sikretong kasunduan sa China para dumaan ang mga barko ng China sa Benham Rice. Kung sakali maghahain na lang daw ang Magdalo Party List ng supplemental complaint. Ilan sa mga paglabag na binanggit sa reklamo ay nangyari noong mayor pa si Duterte. Pero kahit tanggalin daw ang mga iyon, naniniwala si Alejano na may sapat pa rin daw na basehan para gumulong ang reklamo. Tiniyak ni Alejano na walang binabalak ang Magdalo Party List na destabilization, coup d'etat o anumang aksyong labas sa legal na proseso o konstitusyon laban sa Pangulo. Hindi raw porke bumabatikos o pumupuna Connie ay destabilization na. Sa katunayan, sa legal na proseso ng araw nila idinaan ngayon ang kanilang pagtutol sa pamamalakad ng Pangulo. Ang paghahain ng reklamo itinaon daw sa bakasyon ng Kongreso para di raw ito masama sa mga ire-railroad at papatayin kasabay ng pag-railroad naman para aprubahan ng death penalty bill. Alam din daw niyang maraming kongresista ang masama ang loob sa liderato ng Kamara matapos ang tanggalan ng mga committee chair at deputy speaker kagabi at para rin daw mabigyan ng mga kongresista ng pagkakataong magnilay-nilay. Gayunpaman aminado si Alejano na wala siyang sapat na numero para umusog ang impeachment complaint na ito, lalo na kung pagbabasehan ng naganap na pagbotohan o botohan sa death penalty. Matinding laban daw ang kanyang hinaharap. Di raw niya inabusuhan tungkol dito ang mga kaalyado niya sa legitimate 7 sa oposisyon kung saan kabilang ang ilang Liberal Party congressmen. Sa rules on impeachment ng nagdaang Kongreso, kung makakakuha ng pirma ng 1/3 ng lahat ng kongresista si Alejano, didiretso na sa Senate Impeachment Court ang reklamo. Kung hindi, pagbalik ng sesyon sa May 2, posibleng i-refer na ito sa House Committee on Justice na siyang didinig naman kung sufficient in form and substance ang impeachment complaint. Connie? Yes, Tina, nabanggit kanina ni House Speaker Alvarez na hindi siya naniniwala na unang-una ito ay uusad. Wala daw basihan at nabanggit mo nga rin kanina na yan naman ang pinakatututukan nitong si Representative Gary Alejano. Alam din natin na numbers game ang labanan dito, Tina. Paano daw niya balak ba na kumbaga, mapausad itong kanyang complaint? Otherwise, it will go down the drain. Aminado naman tama ka, Connie, Aminado si Congressman Alejano na kulang yung numbers. Kasi kung susumahin mo, we cannot assume na lahat nag-no sa death penalty ay susuporta sa impeachment complaint. 54 lang yon. Sabihin na nating lahat yon susuporta. Kulang pa rin yon para makakuha ng 1/3 ng lahat ng miyembro ng Congress. 292 yung sitting congressmen. Ang tansya ni Congressman Alejano, kahit maka 100 siya, diretso na ito sa Senate Impeachment Court. Pero yung 100, mahirap yun kunin as of now. Kasi nga, iisa lang siya sa Magdalo Party List. Ang mga kasama niya doon sa grupo niya sa oposisyon, 7 lang silang lahat. Pero naniniwala si Congressman Alejano na over the Lenten break ay makakapag-isip yung mga kongresista at kakalimutan na nila yung kanilang mga affiliations dito sa Kamara at gagawin kung ano yung naniniwala sila ay tama. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.